Kahapon, isinare ko sa inyo ang top 4 Binondo's best siopaw na mabibili nga dito sa Chinatown. For today's vlog, para sa ating Vlogmas Day 18, move on tayo sa mga iba pang mga street foods na matatagpuan dito sa Chinatown. Kota na tayo sa siopaw. Doon naman tayo next sa mga iba pang mga pagkain na pwedeng bilhin at subukan dito. Una dyan, ang Mr. Ube Rice and Noodle House. Sa loob nito, masasarap ang mga kainin. Masarap ang mga meal nila dito at may mga set meals pa sila na mura at sulit. Ang kagandahan, nagtitinda rin sila dito ng mga Eng Bitin products. Kung hindi kayo makakabili ng mga Eng Bitin items doon mismo sa kanilang tindahan, doon banda sa Binondo Church. Sa gilid nito, nakita ko ang sikat na tanggulo, tama ba? Tanggulo na fruits tapos kinote ng sugar plus ang masarap na iba't ibang mga flavors ng ice cream ng Binondo. Ito yung tawag nila daw dito ay Chinese ice cream. May iba't ibang mga flavors. Nung bumili kami ay sinubukan namin. 100 yata ang isa nito. Ang sarap ng lasa niya, guys. Ang lasa niya, creamy siya na ice cream. Medyo matamis lang pero yung presyo niya pasok doon sa kanyang quality dahil sobrang creamy at masarap ng kanyang lasa. Pag makita nyo to biglaan, puntahan nyo at bilhin ninyo dahil hindi kayo magsisisi. Sulit ang lasa niya. Sa ilang pang paglalakad natin ay nakakita tayo pa rin ng masasarap na mga bilihin katulad nga nitong Chinese bites na to. Ito nga susubukan natin dahil talagang ang daming bumibili at pinapakita nila kung paano nila ginagawa ang pagkain ito. Ito nga po yung presyo nila. Ang tawag dyan, bicho-bicho. Sa may counter nila, nagtitinda rin po sila ng sugar daddy drinks. May mga coffee, non-coffee, malalamig na mga drinks at kung ano-ano pa. Meron nga rin po ditong iba't pang mga choices na pwede ninyong ordering. Ito yung claims tab nila. Tapos mapapanood po ninyo kung paano gagawin ang order ninyo from scratch. Kitang-kita nyo kung paano nila ito i-deep fry, kung paano nila i-prepare mga items from scratch, kung paano nila i-coat, kung paano ilagay ang flavors. Ang in-order nga po natin sa kanila ay yung classic bicho-bicho at yung milky bicho-bicho. Dahil yun daw po ang kanilang best seller, sabi ng tindero nila. So ito na nga pinapanood natin kung paano pinaprepare. Napakaganda ng style na to kasi alam natin na malinis at maganda ang pag-prepare nila. This time, subukan na natin. First time ko makakatikim na itong bicho-bicho. Hindi ko alam kung anong bicho-bicho pero kagandahan ay mura at affordable ang kanilang panindang bicho-bicho. Kaya pwedeng tumikim-tikim lang din kayo. Itong itsura niya sa loob, masarap siya. Medyo chewy, medyo makunat, pero masarap yung milky for me. Orderin nyo yun. Malapit sa kanila, makikita rin ang isang branch ng Eng Bitin. Kaka-open nga lang niya recently. At ang kagandahan dito, hindi mahaba ang pila. Kaya dito na ako nakabili ng tikoy bumbong. Guys, napakasarap ng tikoy bumbong. Kapag madadaan kayo dito, subukan nyo at sana pabili rin ako. Babayaran ko, promise. Ang sarap niya, guys. At kapartner nga rin niya ang Tea Brothers. Lagi niyang katabi ang Tea Brothers katulad sa main branch nila. At meron ding mga paninda dito ang Tea Brothers na mga ilan pang mga snacks. Masarap talaga ang Eng Bitin. Ewan ko ba? At dyan, natatapos ang ating food trip dito sa Binondo. Ang way natin pabalik ng Paranaque ay pumunta kami dito sa plaza. Sumakay ulit netong e-bike, 20 pesos ang isa. At ang dulo nito ay sa UN. Kagandahan nga pag nag-e-bike ka, mababalikan mo at makikita mo pa ang ilan sa mga landmarks dito sa Manila. Napakaganda niya sa gabi. Ibang-iba ang itsura sa gabi kesa doon sa umaga kanina na napakainit. Nakaka-relax ang mga pailaw, ang mga makikita mo sa kalsada. Yun lang, medyo traffic kapag dinaanan nyo to. Andito na nga kami ngayon sa LRT. Ang baba ko, Dr. A. Santos Avenue, sa first station ng LRT 1 extension. Tapos papasok dito sa SM Sukat para kumuha ng parking. Guys, pag uwi ko, alam nyo ba, bago ako mag-park, merong biglang nag-iwan ng eco bag ng SM
sa aming bahay. Tapos papark ako, lumabas ang napaka-cute na angel na to. Sobrang cute. Ganyan na ganyan ang baby na aso ko na ito. At inamoy nga niya yung pinanggalingang SM na green bag. As of now, kinikilig pa rin ako at sobrang blessed kasi merong bagong angel na dumating. Sinubukan kong i-post online, itinanong ko merong may-ari or ano man, walang nag-comment. So ibig sabihin, para sa akin talaga ang napaka-cute na asong ito. Tuta siya. Actually guys, ilang araw ko nang gusto rin magkatuta. Gusto ko ng bago ka ako. Aspin din sana kasi sobrang sweet ng mga aspin. Tapos sabi ko, pero hindi ako bibili or what. Gusto ko yung i-bless lang sa akin. Tapos ito na. Di ko alam, bigla na lang nandyan. Lahat talaga ng minamanifest ko at nire-request ko sa universe ay dumarating at sobrang saya nga ni Cassie, yung white dog ko. Kasi meron na siyang kalaro. At today, lagi na silang naglalaro ng kagat-kagatan, fight-fight, harutan. At sobrang active ng tutang to. Sobrang saya ko kasi meron akong bagong aalagaan na sobrang cute na sana hindi na lumaki. Sana nga ganito na lang siya forever. Yun lang.